Na mga kababayan, Marcos bangag, nagsisip-sip na kay Leni Robredo lutang. At ito ang sabi, Marcos Jr. idiniklara ang Naga bilang highly urbanized city mga kababayan. Sabi, isa nang ganap na ang highly urbanized city matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang presidential proclamation na dinideklara dito bilang ika-34 na HUC sa bansa. Yan ang style ni Bangag, pambubudol mga kababayan. Sisip-sip katapos may makukuhang kapalit. Maaring gusto niyang tumakbo ng bilang Vice President uli katapos katandin niya si Leni Robredo. Ito lang masasabi ko sa iyo, Mr. Bangag Marcos, hindi ka naman nanalo, tandaan mo yan, dahil adik ka na, hindi ka pa nagpapa-hair follicle test, wala ka na sa sadsad na yung mo, yung survey mo, tapos tatakbo ka pa, mukha mong bangag. No? Gago! So ayun mga kababayan, gusto ko lang tong ni Risa Ontiveros ito. Gusto ko lang suggestion na ginagamit niya yung Muslim na language para makahakot siya ng boto. Ito, basahin natin mga kababayan yung sinasabi ni Risa Ontiveros. Sana'y dinggin ni Allah ang ating nalangin, inshallah Allah. Ayan mga kababayan, sabi niya, ginagamit niya yung salitang inshallah Allah na hindi naman siya musliman na para makahakot ng boto. Wag kang plastic koy, Risa Ontiveros. Kahit anong gawin mo, wala talagang boboto sa'yo. Tandaan mo yan. Dahil ikaw ang tao na pinaka-plastic na hindi ka pwedeng dapat iboto. Dahil bakit? Dahil wala ka namang alam at sa isa kang MP na PhilHealth quit. Hindi ka pwedeng manalo at hindi ka talaga iboboto ng tao. Tandaan mo yan dahil wala ka nito. Ano na, Castro? Ano ba pinagsasabi mo? Bakit daw sa Davao may nahuhuling mga pusher? Kung naging epektibo ang sinasabi nilang war on drugs, ayon kay Claire Castro. Claire Castro, ito yung papaliwanag ko sa iyo. So sa Davao, nagtatrabaho sila. Talaga namang bawal ang addict doon. Pero dito sa Manila, wala kang naririnig na nahuhuling droga, addict, or ano pa man, whatever. Kasi yung mga dito, panay hit lang, hindi nagtatrabaho, di ba? Itong si DILG hindi nagtatrabaho, puro papogi lang, kaya utusan mo yung gago ka, sira ulo ka. Kaya huwag mong sisisi sa Davao na maraming nahuli sila doon, lalo na si Mian Baste, nagtatrabaho talaga yan. Yan ang itatak mo sa isip mo, hindi yung panay-banat ka, wala ka naman dito. Dito mga kababayan, nagsimula yung tensyon sa Senado, kung saan viral ang mga bidyong ito na ayaw ipalabas ng stream media na bias at bayaran ng media na hindi pinakita sa television mga kababayan. Kaya naman, please paki-share, paki-save na rin itong video ito para at least may mga copy kayo para sa inyong papanoorin sa mga susunod na mga henerasyon kung ano ang nangyayari nga ba dito sa Senado or sa Pilipinas natin. Ang lahat ng ito ay kagagawa naman talaga ni Bongbong Marcos kasi pinapabayaan niya lahat mga kung hindi siya sangkot dito, sana maging kamay na bakal siya para mapatupad ang mga dapat naayon sa batas mga kababayan. Kasi ito binugbog yung yung Sergeant at Arms, katapos alam naman nila na hindi bawal sila dyan pumunta kasi may mga Sergeant at Arms nga dyan na nagbabantay, pero gusto pa rin nilang pasukin. Kaya naman itong isa binugbog nila kasi ayaw, ginagawa lang yung trabaho niya utos ng Senate yan, kaya sila nagbabantay dyan. Siyempre may karapatan sila na huwag papasukin, pero ito talagang pinoforce nilang kunin yung isang Sergeant at Arms at binugbog ito. Ayun, makikita nyo nun mga kababayan, di ba? Talagang bugbog sarado itong isa. Kawawa naman tong taong ito.